Yeah, knowledge, no? Knowledge. Pero ang problema lang sa kanya, ito talaga, yung attitude. Ay, grabe yung ugali, no? Talagang nakakaawa po, no? Alam mo po, nag-retire po siya na mahirap, tumandang mahirap. Pero ang galing, yung knowledge, kasi educated nga, doctor of education. Kasi kaso lang, sobrang pride. Yung sobrang talino niya, no, yun ang nagpahirap sa kanya sa buhay niya. Nakakaawa ka, na-meet ko one time, no? A few years back, grabe po. Talagang, ito. Kaya napaka-importante ito. So, ang even hindi tayo tapos sa pag-aaral, hindi po yun, wag kang malungkot. Don't worry, kasi ang universe hindi po requirement pag ganun, no? Now, ayusin lang po natin yung ating pag-uugali, no? Pag-uugali. Kasi maraming mga success stories like for example, Lo Shutan, Henry C., Zhang Gokongwei. O, di ba? Ito yung mga taong bilyonaryo na. Pero, bilyonaryo na, saka pa nagtapos ng pag-aaral. Our very own Manny Pacquiao. Bilyonaryo na si Manny. Saka pa sa nag-aral ng political science. So, the political science. So, lahat talaga sa pag-uugali, no? Sa pag-uugali ito. Ng ah, attitude, iwasan po natin, avoid the alam ko na yan attitude. Kaya aralin po natin yung ating negosyo. Ito yung pinaka-basic, no? Yung business opportunity presentation. Ito yung halos everyday po natin. Live good product demo. Abangan nyo po yan. Yan po ay madalas nasa YouTube ng ating official kina Dr. Ryan and Lisa Goodkin. Every week meron silang product demo training. And of course, just like what we're having right now, yung tinatawag nating new affiliates orientation program. Ito yung pinaka basic, no? Now, it's not enough na umattend ka ng isang beses, sabihin mong alam mo na. Hindi po. According to study, if you attend once, ang kaya pong i-absorb ng brain is just only around 20%. Yes, you have the idea, pero hindi mo totally may present pang buo. The second time you attend, you understand. You understand. Pangatlo mong attend, you understand better. Pang-apat mong attend, you memorize. Di ba? Kaka-attend mo, alam mo na, memorize mo na. Pati joke ng speaker, alam mo na eh. Di ba? Kaya if I were you, please have a habit of taking down notes. Kaya ugaliin niyo po pag kahit sinong speaker, dapat may sa tabi mo meron kang ballpen, no? At meron kang papel or notebook. Bakit? Merong binitawan yung speaker, isang linya lang, pero napakaganda. Sulat mo. O, di ba? Sulat mo yan. Speaker number 2, ang ganda ng pagkasabi doon ah. Sulat mo yan. Nag-joke yung speaker number 3, memorize mo na. Ganda yung joke na yun ah. May lesson learned yung joke na yan. So, kakaten mo. O, una, only 20% ang naintindihan mo. Pangalawa mong attend, you understand. Pangatlo mong attend, you understand better. Pang-apat mong attend, you memorize. Pang-lima mong attend, you internalize. Di ba? Kahit tulog ka, wala. No? Nagdadaldal ka about live good. Oo, kahit tulog ka. At anong palatandaan na na-internalize na yung negosyo? Nasa puso mo na, nasa dugo mo na, nasa sistema mo na. No? Ito, number one palatandaan is kahit sinong kausap mo, kusang lalabas talaga sa bibig mo yung libod. Yan, yung mga signs na talagang na-internalize mo na yung negosyo. Pangalawa po is pag umihi ka, kulay green.
kakainom mo ng super greens. Joke! O, di ba? So, attend tayo at least 5 times each. O, di ba? O, sabi ni Coach Fernando, totoo yan. Ganyan ako nagsimula sa MLM. Repetition is a mother of all learning. Totoo yun, no? Ulit-ulitin mo lang. No? Ulit-ulitin mo lang. Kaka-attend mo sa sobrang attend mo ng attend. Maniwala ka sa akin, hindi lang internalize, abutin mo. Sa sobra mong kaka-attend ng kaka-attend, alam mo, kamukha ka na ng speaker. Makakalbo ka rin. Oh, di ba? Ano? Kaya, grabe naman si Coach Marajane tumawa. Oh. Oh, di ba? Coach, inaabangan ko yung ano mo, Coach, ha? Yung 34, 24, 34 na body figure. Ha? Hindi pa dumating yung akin. Tagal kasi. Oh, di ba? Oh, kamukha. Oo, totoo yan. Oh, di ba? Now, kasi ang negosyo po natin ay hindi po munggo. Ibabad mo ang munggo ngayon, kinabukasan may togi ka na. Hindi. Ang negosyo po natin ay um, para tayong nagtatanim ng mangga. O, di ba? Now, ang mangga po hindi po yan namumunga on the first year. Not unless grafted, di ba? Now, yung natural mula sa buto, itinanim mo yung buto, sumibol, nagiging seedling, di ba? Tinransfer mo yung seedling doon sa pagtataniman. Alam mo, regular, it will take 5 years. Within that 5 years, anong ginagawa mo sa mangga? Inaalagaan mo, di ba? Pinapausukan, dinadamuhan, nilalagyan ng fertilizers, iniisprehan, o di ba? Binibisita mo yan, yung manggahan mo. Pero maniwala ka sa akin, pag ang mangga na munga, hindi mo kayang pigilan. Ganun din po yung negosyo natin, Live Good. No, first 2, 3, 4, 5 years, trabahuin natin to. No? Alagaan natin tong Live Good na negosyo na to. No? Maniwala ka, after 5 years, hindi mo kayang pigilan yung bunga nitong Live Good na mangga natin. Yung iba kasi, gusto 6 months, yumaman na agad. Hello! Ang masaklap yung iba. Inaasa nila kay upline yung pagyaman nila sa Live Good. O, di ba? Yun mga reklamo ng reklamo ngayon. Isang taon na wala pa kung spillover. O can you imagine? Ang sipag nilang naghintay for 1 year ng spillover. Ayan na, lumabas na yung Lane 8. Uy, excited ako dyan sa Lane 8 na yan. Di ba? Takot na ako mag-attend pag Wednesday, baka makalbo ako ko. Grabe naman tusok ko sa Eden. No? Ang pangit pa pagkalbo. Oh, grabe naman to si Coach Aiden. Hindi naman masyado ko. Sakto lang naman tumukha ako. Si Coach Jessa, oy, yung ating diamond, no? Coach Jessa, oh. May padila-dila. Ano, Coach? Makakalbo ka rin. Hoy, lalayo tayo dito. Basta, attend ka lang ng attend. Now, yes, iisa lang po ng topic ng aming dinidiscuss. Pero bawat speaker, iba-iba pong experience niyan. Iba-iba po yung way of delivery. O, di ba? Umattend ka sa speaker na to,
Ang kinis kaya ni Coach Elmo, yung bunbunan. Oh, grabe naman. Sino to? Sige ka, hindi mabuksan na yung account mo mamaya. Grabe naman to. Oh, di ba? Now, sana ako, nawala na ako. Yes, isa lang ang subject, isa lang yung topic, pero iba-iba yung experience ng bawat speaker. Iba yung experience ng 5 years old in a business, iba yung experience ng 3 years old, 1 year ka lang sa negosyo, at mas lalong iba din yung experience na 10 years ka na sa industry, 20 years ka na sa industry. Kaya napapansin niyo po, umattend ka sa ganitong speaker, o di ba? Umattend ka sa ganitong speaker, hindi mo masyadong naiintindihan. Di ba? Pero, nung umattend ka sa isang speaker, napakalinaw. O, di ba? Na kahit nag-member ka na, pwede kang mag-member ulit eh. Sa sobrang linaw nung pagkaka-explain. O like for example, for the products. Merong iba nag-i-explain about the product. Maganda dito sa kuano, Live Good, meron tayong separate topic, no? Na puro product presentation lang. Gagawin natin yan, no? Now, maten ka sa product presentation na to, no? Sa ganda ng products ni Live Good, pero sa pangit ng pagka-explain, parang magkakasakit ka. Di ba? May mga ganun eh. Pero isang speaker umattend ka sa klaro at ganda ng pagkapagpapaliwanag about the usage and benefits ng product. Alam mo yung tipong nakinig ka lang, kung may sakit ka, gumagaling ka. So, kaya if I were you, attend ka lang ng attend. Kahit sinong speaker, huwag kang mamili. Kasi again, bawat speaker may kanya-kanyang experience, may kanya-kanyang way of delivery yan. Okay? Yan, okay. Now, attitude is like attire. Ang ating ugali ay parang gulong, no? Parang gulong. Ba't napunta tayo sa gulong? Eh? Sabi niya, ang maayos na sasakyan, no? Ang isang sasakyan na may maayos na gulong, kaya kang dalhin to any destination. Now, totoo naman talaga yan. Either you drive your own car or nagko-commute ka, basta't maayos yung gulong ng sasakyan na yon, no? Kaya kang dalhin saan mang destinasyon na gusto mo, no? Sa gulong ng sasakyan na yon. Ganon din po tayo sa ating buhay. Pag maayos yung ating ugali, no, saan mang destinasyon na gusto mo sa buhay, kaya kang dalhin yung gulong na maayos mong pag-uugali. Okay? Now, pero pag ang sasakyan ay flat ang gulong, no, literal. Pag na-flat po, automatic hinto. Tama po ba? Pag isang sasakyan na platan, automatic hihinto po yung takbo. Parang ikaw ngayon. Or para sa marami po sa atin. Yung feeling mong ang tagal mo na, ilang taon ka nang nagtatrabaho, nagsusumikap, pero parang hindi umaabante yung buhay mo. No? Paurong pa nga. Oh, di ba? Years ka nang nagtatrabaho, pero walang pag-asensong nangyari sa buhay mo. Yung pangarap mo noon, no, 5, 10, 15, 20 years ka nang nagtatrabaho, pero yung mga pangarap mo noon, pangarap pa rin hanggang ngayon. Now, sino po dito sa inyo yung nakaka-relate ng ganun? Can you type in our chat box? Ilang years ka nang nagtatrabaho, pero feeling mo wala pang nangyari sa buhay mo, pangarap mo at pangarap sa pamilya mo. Come on, can you type the number of years kang nagtatrabaho in our chat box? No? At the moment, no, yung tipong pag nag-type ka, ikaw yun na walang nangyari sa buhay mo for so many years. O si Coach Marivic, 16 years. Wow!
Si Coach Joel, 15 years. Si Coach Eden, 25. No? In Hong Kong, 10 years sa Pilipinas. Diyos ko po, no? 35 years na, kumbaga. No? Si Coach Eden. Si Coach Res Silagan, 10 years abroad. Walang ipon. Grabe, nakakalungkot to. Si Coach Marlin, 20 years na OFW. Si Coach Eva, 5 years sa employee. 6 years as OFW. So, 11 years lahat. Si Coach Marie, alaw, 10 years po. Si Nancia, 8 years. Si Christine, since start working, 10 years. 10 years na rin. Si Coach Divina, 14 years. Si Coach Michelle, 5 years. No? Si Coach Lolo Eagle, 12 years. Si Coach Marie, 10 years. Coach Telma, 14 years. Si Coach Lydia, 23 years. Si Coach Rene, 5 years. Si Christine Alungkaya, 8 years OFW. Walang ipon. 2 years sa company. Wala pa rin ipon. Grabe, no? Ito, malupit to si Aquilino Antonio, 38 years. Si Ron 316, 25 years. Si Rene, 10 years. No, si Erwin Bayer, uy, kaapelyido ko to No? Ayan, 10 years. Si Coach Maria Janet, 36 years. Started working at the age of 18. Grabe, no? Pwede na to bigyan ng plaque si Coach Maria Janet, no? Si Florentino Lapos, 20 years. Si Christian Binluan, 10 years. 28 years OFW, no? 28 plus 5, 33 years. Si Coach Esterlita. Grabe, 12, 25, 15 to 20, 30, 35 years. Grabe. Now, can you imagine that? Can you imagine? Now, marami pong factors behind. Now, pwede po, no? Pwede pong maayos naman ang gulong. Maayos ang gulong. Kaso lang, you are at a wrong vehicle. May tinatawag pong ganun. Now, maybe you have that right attitude. Kaso lang, you are at a wrong vehicle. For those employed, malinaw po yan, you are at the vehicle of your boss. Meaning, you are not the driver of that vehicle. The driver is your boss. No? So kaya, 20 years ka nang nakikisakay sa vehicle ng boss mo. Meaning, hindi po ikaw nag-control ng destinasyon. Kaya it's going to be a realization. Mag-isip-isip na po kayo ng maigi, no? Kasi kung the same for the next 10 years, for the next 20 years, no? For the next 25 years, you will be still on that vehicle kahit you have that right attitude. Sabihin natin, kaso lang, pwede nating you are riding on a wrong vehicle. O, diba? Now, marami po ganito. Now, kung flat ang gulong, ano pong literal na ginagawa? Sige nga, ano ang literal na ginagawa natin? Come on. Pag naplatan po ang gulong, anong usually? Di ba? Pinapalitan. O, di ba? Change. No, pinapavulcanize. O, di ba? Kung may dala kang spare tire, palit, no? Pinapalitan, no? Pinapalitan. Paano kung wala kang dalang spare tire? Anong ginagawa mo? No, di ba? So, you find a way. No, pwede ka magpa-rescue.
para para doon sa pinakamalapit na vulcanizing. Di ba? Vulcanizing. So, pabulkit. O pabulkit. Call a friend. O, di ba? So, dalawa po ang keyword dito. Yung palit, change. So, ang ibig pong sabihin ay, nauna. No? Now, ang ibig pong sabihin ay ganito. Pag huminto ang buhay mo, feeling mo walang nangyayari, kailangan po ng may papalitan. Change. Kailangan panibagong gulong. Kailangan po, kung feeling mo huminto sa paggulong ang buhay mo, you need someone to be your coach. Iyon sinasabing call a friend. No, it happened po sa akin. Saan ba ko noon? NLEX. Yan. NLEX, North Luzon Expressway. Naplatan po ako. No, naplatan po ako. And then nagkataon yung spare tire kong dala ay wala din palang hangin. Matinding experience yan. So, ang ginagawa ko po, sabi ko, NLEX. So, memorize ko po ang mga kaibigan ko sa Northern Luzon, yung pinakamalapit. So, pinag-PM ko sila lahat, no? PM ko sila lahat. Alam mo, wala pong 30 minutes. Merong nag-rescue agad sa akin. Pagdating po doon, oh sir, anong pwedeng maitulong ko? Sabi ko, pakitakbo naman itong spare tire ko. No? Palagyan na siya. Sige, timing dyan sa may exit, sir. May malapit na vulcanizing yan. So, kinuha niya, tapos pinahanginan, and then, wala pang 10 minutes, nakabalik agad siya. Tapos yun, pinalitan, no? Pinalitan. So, ang ibig pong sabihin nito ay, sa buhay natin, kailangan, pag hindi natin kaya, you need mentor, coaches, no, mga guro sa buhay mo. Basta ang importante is kailangan palitan, kailangan maayos ang gulong para gugulong na ulit, aandar na ulit, tatakbo na ulit ang buhay mo. So, ibig sabihin, kung walang pagbabago, kung walang pagpapalit, wala pong mangyayaring paggulong ulit. Kaya nakakatakot po yun. Marami po dyan na stuck for 10 years. Marami dyan nakahinto ang buhay nila for 5 years. Nakahinto ang buhay nila for 15 years. Trabaho naman ang trabaho daw sila pero walang nangyayari. Walang pag-aabante. Hindi umaabante yung buhay. Malinaw na huminto ang buhay mo. Meaning, kailangan kang may baguhin. No, baguhin. Okay. Now, gawin lang natin itong klaro. Pwede po na ikaw yung tipong taong with the right attitude, kaso lang you are at a wrong vehicle. Okay, klaruhin natin yan, ha? Now, kailangan ka talaga na you need another vehicle. Ano? Yung tinatawag na, halimbawa, hindi mo kayang mag-resign pa ngayon. Kasi of course, may family kang pinapakain, binubuhay. No? Employed ka ngayon, meaning you are on somebody's vehicle. That is the vehicle of your boss. Your boss is the driver, is the one controlling the manubela, no? Siya ang nagdidikta kung saang destinasyon. O, di ba? Now, kaya wala kang magagawa. Hindi ka pwedeng makapunta doon sa direksyon na gusto mo because somebody drives your life, no? Control. Siya ang nagko-control ng destinasyon mo. Ang destinasyon mo pang 30 mil lang kada buwan. Pang 20 mil ka lang kada buwan, pang 15 mil ka lang kada buwan, ay wala ka magagawa.
what you're going to do is to have extra vehicle. O, di ba? Now, you have that right attitude, you have that extra right vehicle na dinadrive mo yung vehicle na yan at your spare time. O, spare time. O, di ba? So, pag off ka na sa trabaho mo, off na rin yung boss mo sa manubela. And then you can drive your own vehicle during your spare time. Now, Sabado, Linggo, drive your own vehicle. Gawin mo yan for the next 2 to 3 years kahit part-time ng part-time pustahan tayo. Ang layo ng marating mo by using your own vehicle. With the right attitude, you are on the right vehicle. Ito din, meron iba on the right vehicle. Like for example, you are on the right company. Ito, live good. No? Nandito ka na sa live good. Kaso lang, you are using a wrong time. O, di ba? Nasa tamang vehicle ka, kaso lang, no? Flat na gulong ginamit mo. Baluktot na ugali ginamit, in-apply mo dito. Kaya nangyari, puro ka reklamo. O, di ba? Puro ka reklamo. Puro ka alibay. Puro ka excuses. Ay nako, ang mga yumayaman lang dyan, yung diamond. Bakit? Wala ka bang karapatang mag-diamond? Pinipigilan ka ba naming mag-diamond? O, di ba? Trabahuin mo kasi. Hindi yung nganga ka lang. Antay ka lang ng spillover. No? Now, kung ginawa mo, spillover maker ka, yung tay, 1 year mong kakahintay ng spillover, kung tinrabaho mo pa ng gusto, baka milyones na ang kinita mo, di ba? Now, so malinaw po yun ha, malinaw. Even though you are at the right vehicle, pero kung wrong tire, flat na gulong ang gamit mo, wala din. No, wala din. Hindi rin uusad. No? Kahit nasa tamang vehicle ka na sana, baluktot na ugali, no? No, baluktot na gulong, oh, ganun na lang, no? Baluktot na gulong, flat na gulong ang ginamit mo, baluktot na ugali, even you're at the right vehicle dito sa Lidgood, wala, hindi pa rin uusad buhay mo. Kasi nga 85% of success, right attitude ang puhunan. Okay? Now, belief, mga paniniwala. Okay? Una, naniniwala po ako na talagang andito tayo sa Live Good not because na-recruit secondary lang yan. Nandito tayo because of God's plan or purpose. Now, maybe nagpipray ka for opportunity, no? Nagpipray ka for opportunity for healing. Either you or any members of your family ay may problema sa kalusugan. Di ba? Kaso, hindi gumagaling yung problema sa kalusugan, kakainom mo ng ibang gamot, and you pray sa Lord na, Lord, bigyan mo ako ng kagalingan dito sa aking naramdaman or itong sakit ng aking member ng family. And your friend offered Live Good. No? Sa ganda ng products ng ating company na, oh my God. Kaya share ko sa inyo. Ayan, no? Nasa tabi ko talaga ito aking mga favorite. Ayan. Is you. Ayan. Oh, di ba? Oh. And then, oh. Wow. Oh, di ba? Now,
You pray for an opportunity to earn. Alam mo na hindi kasya ang kinikita. Ang binibigay ng inyong husband, ng wife, or sa madaling salita, ang income ng family ay hindi enough for the family. At nag-pray ka kay Lord na, Lord, sana mayroong mang opportunity na kumita ako extra. Kahit pang Meralco man lang, Lord, no? Kahit pang bayad man lang sa utility bills. And then your friend offered Live Good business opportunity. Talagang ano, narinig ni Lord yung inyong prayer request. Kaya nandito ka for God's purpose, kaya ka nandito. Or maybe okay ka na financially, pero God knows meron kang kaibigan, meron kang kapitbahay, or meron kang kakilala na sila nangangailangan ng opportunity. So, kaya ka nandito para to be a blessing or to be a bridge to other people's lives. Kaya i-share mo nang i-share yung ating negosyo. Because kaya ka nandito because it has a God's plan. Number, believe, no? Believe in your upline or coaches. Kasi yung mga upline or coaches mo, they are like your parents. Para silang magulang. Wala pong pangarap ang isang magulang para sa anak kundi yung anak magiging successful. Kaya believe sa mga upline and coaches mo, lalo na, no? Yung mga coaches and uplines mo na talagang may resulta na patunayan malawak at malalim na ang kaalaman nila dito sa negosyo. Now, believe in your upline, regardless ano pang itsura ng upline mo. Kahit mas bata pa yung upline mo kaysa iyo, kahit mas mayaman ka pa kaysa upline mo, kahit branded pa yung damit mo, no? Learn, you should believe, obey, and respect yung upline ko. Lalo na the person na talagang directly nagdala dito sa Live Good, no? Nagdala sa iyo dito sa Live Good. Because of that person, nabigyan ng pag-asa ang buhay mo, mga pangarap mo. Nabigyan ng chance na matupad yung mga pangarap mo. Because of that upline, nabuhay ulit yung mga pangarap mo. O, di ba? Now, believe in your upline kahit alanganin pa ang mukha niyan. Kahit ang mukha pa niyan ay reject, factory defect. No? Tiisin mo lang yan, no? Kahit ang upline mo ay sipunin, no? Kapag lumubo, magbaon ka lang karayom, o, di ba? Tusukin mo lang yung lumubong sipon ni upline, no? Kadiri naman. Now, believe in your downline or mga affiliates, mga business partners. Bakit? Bakit mo ni-recruit kung wala kang believe? So, di ba? Believe, maniwala ka sa kakayanan ng downline, ng business partners mo, mga affiliates mo, na kaya nilang gawin itong negosyo na to. Okay? Now, remember, they are your business partners. Kahit ano pang itsura niyan, no? Kasi wala po sa itsura ang wala po sa itsura. Di po pwedeng husgahan sa itsura ang mga pangarap ng tao. Di ba? May ganun eh. Na sino pa yung alanganin ng mukha, yung pala yung agila. Yung akala mo agila, pato pala. No? Kaya lalo na po sa mga nagsisimula, nako, hindi mo malaman talaga dito sino ang mga agila na talagang tutuloy. Marami diyan kunwari agila-agilahan lang sa umpisa. Pero mga tamsi, mga maya lang pala, mga pato. Di ba? Now, pugo. Now, believe in yourself. Of course, di ba? Now, hindi mo pwedeng papaniwalain ng ibang tao kung ikaw mismo nga ay hindi kayang maniwala sa sarili mo.
Now, kung gusto mo, maraming tao maniwala sa'yo. Number one, ay dapat maniwala ka sa sarili mo na kaya at kaya mo itong gawin. No? Kasi, mahirap makumbinsi ang ibang tao kung ikaw mismo ay nagdududa sa kakayanan ng sarili mo. At saka, alam mo, mahalata eh. Mahalata po talaga na ikaw mismo ay talagang hilaw. Yeah. Kaya ka hindi ka nakaka-recruit, kaya ka hindi nakakabuo ng team, ay hindi lumalaki yung team mo, dahil ikaw mismo ay wala ding tiwala sa sarili mo, na hindi mo to kayang gawin. Di ba? Kaya no wonder why, eh, hindi ka kumikita ngayon. Kasi ikaw mismo hindi mo lang kayang aminin, ayaw mo lang umamin. Kaya inasa mo yung pagkita mo kay Upline. Inasa mo yung pagyaman mo dito sa spillover. Can you imagine that? Di ba? Can you imagine that? Talagang ah marami kasing tao ganito physically able, ang laki ng pangangatawan, kumpleto ang body parts, pero puro excuses, puro alibay sa sarili nila. Di ba? Now, ika nga physically able pero mentally disabled. Mentally disabled. Now, buti pa ang may ang physically able. Ginawa nila, hindi nila ginawang excuses or alibis yung pagiging physically disabled. Like this person, Nick Vujicic. No, can you imagine a man born with no legs and arms? Uy, pareho kami ng... Now, can you imagine? Alam mo nung isinilang si Nick Vujicic, it took 2 months. No, dalawang buwan po hindi po nahawakan ng kanyang ina. Bakit? Hindi halos matanggap ng mother ni Nick yung itsura ng kanyang anak. Can you imagine, no? Nung ito'y lumabas si Nick, walang paa, walang kamay. Kaya hindi matanggap nung ina yung 2 months, first 2 months. Pero on the third month, siguro na-accept na. No? But look at this person. Grabe, no? Wala ngang paa, walang kamay. Pero my God. No? Ito po, nagsa-skydiving po to si Nick. Yeah, nagsa-skydiving po to. Ang galing lumangoy. Nagda-drive ng kotse. No? Can you imagine that? Nag-golf? Can you imagine nag-golf? No? Skydive? Wow! Walang paa, walang kamay, pero grabe po ito. Being paid millions of dollars just only to train, coach ng isang malaking company. Yeah. Pag hinire ito ng isang company, wala. Milyones ang binabayad sa kumpanya ng company nito sa kanya. Way back mga many years ago, I was supposed to be mag-enroll doon sa inner circle program niya. Kaso lang umatras ako, 250,000 yung time na yun Yung mga panahon na yun Grabe, pero ang tindi ng training niya. Now, walang paa, walang kamay, but married to a beautiful woman. Yeah. Walang paa, walang kamay, pero tingnan mo, ayan tingnan mo pag nagsasalita, ayan nasa ibabaw lang ng mesa Oh. Ikaw, kompleto. Kompletong paa mo. Kompletong kamay mo. Hindi mo kayang mag-zoom. Hindi mo kaya mag-present. Di ba? Physically able but mentally disabled. Walang paa, walang kamay, pero married to a beautiful woman. With 4 or 5 kids na ba ito ngayon? Di ba? Alam ko parang 5 kids na to.
Apat nga, no? Apat, no? Yan, kumpleto kamay, di daw marunong magsipi. O, diba? Now, eto. Heidelin Diaz. Yan, Google niyo po si Heidelin. Yung bibliography ng buhay nito. O, di ba? Ng taga Zamboanga, no? Pamilya, anak ng pamilyang mahirap. Ng pangarap niya magiging weightlifting champion woman. Grabe. Walang pang-enroll sa gym nung nag-umpisa. Anong ginagawa niyang pang barbell? Yung tubig. O yung tubig. Nilalagay sa kabila. Tapos yun yung ginagamit lang niya. Tubig, oh. Sumali ng maraming event, no? Ng weightlifting event. Natalo ilang beses. No? Meron muntik ng ma-champion, wala din, hindi kinaya nung pagbuhat niya. Pero boom, yung moment niya dumating. Kanya ito talaga, ito yung nagpa-champion sa kanya. Oh. Alam mo, seconds lang po 'yan. Yeah. Wala pong 1 minuto niya binuhat 'yan. Seconds lang 'yan binuhat niya. Yung seconds na yun, grabe po. More than 100 million ang total cash, no? Nakuha nito coming from different sponsors ng company. And then, meron siyang merong condominium, may house and lot. Yeah, ang dami mga real estate developer na company, mga nag-sponsor sa kanya. And then, binigyan siya ni Ramon Ang na pangkabuhayan showcase. And then, lifetime libre siyang sakay ng eroplano ng AirAsia at Cebu Pacific yata. Lifetime fuel supply ng Petron at saka Phoenix. Can you imagine that? For that few seconds, millions and millions ang kinita mo o becoming a champion for that few seconds na pagbuhat. Question, kung tumigil to siya, no, kaka-practice, kung nawalan siya ng paniniwala sa sarili niya, wala, hindi niya mangyari sa buhay niya. No, 'di ba? So, what about this one, no? Ito, si Usain Bolt, the world's fastest sprinter of all time. Hanggang ngayon, wala pa pong nakabit nito. Ni Usain Bolt. Grabe to. No? Si Usain Bolt, isang Ghanaian runner. 4 years of running every day. Practicing every day. Sumali ng mga running event. Talo. Pero he never stopped running every day. He never stopped training every day until one day. No, one day. No. 9 seconds. 9 seconds only. And for that 9 seconds, kumita po siya ng, I think it's 119 million US dollars for that 9 seconds only. My God, kapatid. He trained for 4 years just only to run for 9 seconds. Ang hirap sa atin, eto, 2 buwan pa lang, subscription, give up na. 4 months, 6 months pa lang nag-subscription, surrender na. No? Surrender na. Wala. Hindi talaga ma-develop yung winning attitude pag ganun. Can you imagine, tatanungin ka, ano-ano yung mga pangarap mo? Pustahan tayo. Pag ipapasulat mo sa'yo, yung mga pangarap mo, kung ano-anong mga gustong pangarap at palalagyan mo ng halaga, pustahan tayo. Milyones ang halaga ng pangarap mo. And then you give up for 600 pesos.
Yeah, tama si Coach Edwin, no? Ilang taong training just only to execute for a few seconds. Totoo yun. Di ba? Yan. Yung mga yung mga huminto at yung feeling ng hihinto sa subscription. You can never be a champion. You can never be a legend pag mentality mo surrender ka. Kasi gusto kang nagmamadali. May bago akong terminology. Maraming Pinoy, karamihan sa ating mga Pinoy, mga lottery mentality. Gusto natin instant milyonaryo. Gusto natin instant nakitaan na hindi tayo magpapakod. Gusto mo seryoso ng pagtatagumpay? Gusto mo seryoso matubad yung mga pangarap mo? Kailangan mong pagtrabahuan. Yan ang pinakasiguradong formula ng pagtatagumpay. Like this legend, Hidilyn Diaz, Usain Bolt, Manny Pacquiao, name it ng mga champion na yan. Si Manny Pacquiao hindi po nagboxing ng 3 buwan. Hindi po siya nagpractice ng 6 na buwan. Every day he goes to the gym to train by his coach. No, si Boboy at saka si Coach Frede Roach. At tingnan mo naman siya, no? Mula sa pagiging walang-wala, mula sa pagiging wala. Talagang lahat tayong Pinoy, kilala natin yung buhay ni Manny Pacquiao nung wala pa siya. And who is now today? Wow, a multi-billionaire. Ikaw, iyak ka na agad eh. 3, 4, 5, 6 na buwang subscription, walang nangyari. Tumigil ka na. Pero kung titingnan mo yung dream board mo, ang dami mong pinaglilista na pangarap. My God. House and lot. 20 million. Tapos surrender ka na for 600. Tanong, fair kaya yan ng universe? Fair kaya ni Lord? Ibibigay namin, no? Ibibigay sa iyo ang 20 million for 600 pesos. Kapatid, parang may mali yata. Commitment. 3 klaseng commitment. I will try. Mababaw, malalim. Sobrang babaw. Maka-encounter ka ng problema, suko ka na agad. O, di ba? Nag-invite ka ng 10 na kaibigan mo, umattend ng Zoom. 10 hindi umattend. O pang 11 ka na. Di ba? Bakit? Ayan, galing ni Coach Erwin, no? Pagbalik ko galing bakasyon, mag-yearly subscription ako. Yan! Yan yung mga nakita talaga yung tunay na kahalagahan ng pangarap niya at ng negosyo ng linggo. Dapat mga ganun. Binigyan ka na nga ng chance. Alam mo yung word na chance? Alam mo, ang hirap yan hanapin. For 600 pesos kada buwan. Isusurrender mo pangarap ng pamilya mo. Pangalawang commitment, I will do my best. Wala pa rin. No? Ito pinakamaganda, I will do the business whatever it takes. Meron akong kwento. Merong mag-ina nakatira sa isang condominium. No, 50 stories condominium. Yung mag-ina nandun sa 50th floor nakatira. Isang umaga, gumising na yung ina. Habang tulog yung kanyang anak, nagluluto na po yung kanyang ina. Habang nagluluto po siya, merong kulang na ricados dun sa kanyang niluluto.
Sinilip na yung kanyang anak sa kwarto, tulog pa. So ginawa po nung ina, iniwan po niya yung nakasalang niyang niluluto. Takbo siya, labas siya sa kwarto, sakay sa elevator, baba yung elevator, tawid siya. Dalawang kalsada po tinawiran niya. Kasi nandun sa kabila yung tindahan na binibilhan niya. Dating niya doon sa tindahan, maraming tao, nakapila. Pila siya. Alam mo maya-maya, may nagdatingan ng bumbero. Nagwawang-wang yung mga bumbero. Isa, dalawa, tatlo, apat na bumbero dumating. Oh. May mga police car din. Patrol ng police dumadating. At nakikita niya, mula dun sa tindahan sa kabila, na yung mga tao nagtatakbuhan, may mga nagtatakbuhan palabas nung condo unit, yung building na yun, yung condominium. Maraming tao nagtatakbuhan, may taong lumalabas from that building na walang suot pantaas. Meron ding tumatakbo palabas na walang suot pambaba. Meron tumatakbo, walang taas, walang baba. Alam mo, na-curious na yung mother na yun. Wala, ano kaya meron? Alam mo, lumapit sa pintuan ng tindahan kasi nasa loob siya. Alam mo, tumingala po siya. Pag tingala po niya, kitang-kita niya, yung pinakatuktok ng condominium ay, Diyos ko, grabe sobrang kapal ng usok na may lumalabas na apoy. Alam mo, nagduda siya. Parang unit namin yan. Kinakabahan siya. Kasi anong naiwan niya? Doon sa kitchen, may iniwang nakasalang yung kanyang niluluto. Alam mo, lumabas po siya doon sa tindahan na yun. Paglabas niya, confirm, unit nila yung nasusunog. Ang tanong, sinong naiwan doon sa kwarto? Sige nga, sinong naiwan doon sa kwarto? Come on, come on. Tingnan natin kung kanya nakikinig ba. Ayan, tama si Coach Amaro. Anak niya. Yes, anak niya. Ito na ngayon ang senaryo, mga kapatid. Kitang-kita ng mata niya yung kanyang anak nasa bintana na po. Guys, take note. 50 stories po yung condominium. Ang taas po noon. Sobra. Yung office namin dati, 34 stories yun. Ang taas na nga, ito pa, 50. Grabe. Eto na. Kitang-kita niya. Alam mo, kinakabahan. Kita niya. Anak niya nasa bintana. Ito po, sunod pangyayari. Kita mismo ng mata niya yung kanyang anak tumalon. Can you imagine? 50th floor yung unit nila, yung kwarto nila. Nakita ng dalawang mata ng ina na yung kanyang anak tumalon mula 50th floor. Alam mo, ginagawa ang problema ito, law of gravity. Di ba? Yung bilis nung pagkabagsak, yung layo nung tatakbuhan. Bakit? Dalawang kalsada pagitan. No? Pangatlong factor, yung ina po may katabaan. Medyo malaki po talaga. So tatlong factor, law of gravity, yung bilis ng pagkahulog, yung layo, yung distansya, yung distance, dalawang kalsada, at saka yung laki at bigat nung mother. Pero alam niyo po, nung makita nung mother na yung kanyang anak tumalon mula doon sa bintana ng kanilang unit na 50th floor, alam mo ginawa nung ina? Lahat ng puwersa ng lakas binuhos po niya. No? Talagang binuhos po niya. Can you imagine? Sa laki niya, sa bigat niya, sa layo ng tatakbuhan, at sa bilis ng pagkahulog. Alam niyo po, nagawa pa pong maabutan ng ina na masambot ng ina yung kanyang anak. Grabe, no? Alam mo, may nakakitang reporter. Nakita ng reporter na yung bata tumalon. Nakita ng reporter na merong isang babae na tumakbo mula doon sa kabila, nung kabilang kalsada galing doon sa may tindahan.
tumakbo ng napakabilis at naabutan nung babae na masambot ng anak. Sabi ng reporter, imposible. Imposible to. Sa bilis nung pagkahulog, sa layo nung tatakbuhan, at sa laki at bigat itong babae na to, itong nanay na to, imposible pong maabutan. Alam mo ginawa ng reporter? Sabi niya, ting! Headline news to. Anong ginawa ng reporter? Nilapitan po niya yung ina. Sabi niya, ma'am, kita ma'am, galing ka dun sa kabila kanina. No, dun sa may kabilang kalsada, dun sa may tindahan, may pintuan. At kita ko rin yung bata, ma'am, na tumalon, ma'am. Mula dun sa taas na yun. Ang taas na, ma'am, pinatuktok na yata yan. Ma'am, imposible. Imposible na maabutan mo to sa bilis nung pagkahulog, sa layo nung tatakbuhan, at ma'am, pasensya na po, sa laki at bigat mo niyan, imposible pong mangyayari. Pero ma'am, bakit nagawa mo bakit mo nagawa na maabutan mo pang masambot itong bata na to? Alam mo, sagot nung ina, sabi niya, subukan mo kaya ihulog mo yung anak mo dyan at gagawin mo whatever it takes. Anong lesson ng kwento, mga kapatid? Anong lesson? Sige nga, type mo nga sa chat box. Anong lesson learned mo dun sa kwento? Come on. Ay, mas maganda yung give and take, no? Na training para ma-exercise natin yung listening attitude nyo. No, di ba? Yung watching attitude nyo. Can you type in the chat box ano yung lesson na natutunan mo doon sa kwento na yun? Come on. Pamilya na nakataya doon. Okay, I will do my best to the business, whatever it is. Gagawin mo lahat pagdating sa pamilya. Family mo nakakataya dito. O, di ba? Ano pa? Anumang sirkumstansya, basta buhay ang nakataya. Gagawin ang lahat para sa pamilya. Walang siyang pakialam anong mangyayari sa kanya. Ang pinakamalaga, maligtas ang anak niya. Ginagawa niyang lahat para sa pamilya. Totoo yan? Grabe, no? Pag pamilya na po ang pinag-usapan, no? Talagang patay kung patay. Ibibigay mo ang lahat. Ikaw, anong tingin mo sa live good? Sige nga. Babanjing-banjing ka lang. Kapatid, nakataya dito. Buhay mo, pangarap mo, kinabukasan mo. Nakataya dito, buhay ng pamilya mo, pangarap ng pamilya mo, kinabukasan ng pamilya mo. Ang tanong, anong klaseng commitment meron ka? Payag ka lang, wala kang nare-recruit. Ilang buwan ka na. Payag ka, wala kang napapa-attend sa Zoom. Ano ba talagang klaseng commitment meron ka dito, kapatid? Kapatid, seryosuhin mo na to. Hindi po piso-piso. Hindi po simpleng bagay-bagay ang mga nakataya dito. Buhay mo, buhay ng pamilya mo, pangarap ng pamilya mo, pangarap mo nakataya dito. Kapatid, hatawin na natin to. Letter D, doubt and fear. Now, familiar na po tayo dito sa salita na to, doubt and fear. Madalas na natin to na-encounter. Kaya sa sobrang familiar sa atin, binaliwala to eh. Pero alam mo ba, itong doubt and fear ay maraming pangarap hindi po natupad dyan. Dahil sa dalawang salita na yan, yung doubt and fear. Maraming tumandang mahirap dahil of these two words, doubt and fear. Maraming potential na hindi po nailabas, no? Inabutan na lang kamatayan because of these two words,
doubt and fear. Maraming opportunity na sayang because of these two words na doubt and fear. So therefore, dapat ito kinatatakutan. Kasi pag ito ay tumira sa buhay mo, yan ang nakakatakot talaga. Kasi maraming tao na doubt and fear, ito na yung the one governing their lives. Ito na yung namamahala sa buhay nila. No? Lahat na lang pinagdudahan at kinatatakutan. Pati sa sarili niya ay nagdududa siya na hindi niya kayang gawin. Kaya hindi niya kayang gawin. Kaya nangyari, buong buhay niya kaduda-duda. 'Di ba? Puno ng duda. No, 'di ba? Nagduda sa kumpanya. Live good. No? Bakit? Nagsabi kasi yung kaibigan, naku friend, scam yan. Yung live good, naku scam yan friend. Bakit? Bakit? Walang products yung 3,000, di ba? O sabi ng batas, dapat may 70% at least kang product. O di ba? E di nagduda, ay oo nga ano. O di ang tawag sa inyo mga unga-unga. Oh. Kasi hindi ka uma-attend ng training. Paano ini-explain ng tama eh. Di ba? Ang daming ganun. Pustahan tayo. Di ba? Pustahan tayo. Mga unga-unga. Di ba? Kaya sila, ang dali nilang nadadala din. No? Nakukonvince din sila sa mga unga-unga nilang mga kaibigang walang alam sa negosyo. Mga failure din sa buhay nila. Di ba? Oo nga, no? Oo nga, oo nga ang tawag sa inyo. Di ba? O kahit i-google nyo anong meaning ng doubt. A questionable truth. Feeling of uncertain. O di ba? Questionabling katotohanan. No? Walang kasigurado ang naramdaman. Doubt. False expectation or emotion appearing real. No? Parang totoo ah. O di ba? No? Ba? Sabi ko na nga, be. Fear, takot ka ma-reject ng mga classmates, office mates, kapitbahay, kaibigan, kamag-anakan, kapamilya, mga mahal mo sa buhay. Di ba? O tingnan mo, sa sobrang duda at takot mo, yung classmate mo na-recruit ng iba. Yung office mate mo na-recruit ng iba. O yung kapitbahay mo, iba naka-recruit. Nasa live good na. Yung kaibigan mo, iba naka-recruit. Yung kamag-anak mo, eto masaklap. Pamilya mo, iba naka-recruit. Di ba? Now, doubt and fear ay parang kalawang sa bakal at anay sa kahoy. Alam mo, wala pong ibang sisira sa bakal. Yung sarili niyang kalawang. Totoo yan. At walang ibang sisira sa kahoy kundi yung anay. Kaya pag ikaw ay puno ng duda at takot, kinakalawang ka na kapatid. Inaanay ka na kapatid. Mabubulok ka. Pustahan tayo. No, do something, matanggal yung kalawang at mapatay yung mga anay sa iyong isipan at puso. No, dapat palayasin mo sa buhay yung doubt and fear na yan. Doubt and fear, ang tawag namin yan ay mga dream stealers. O, di ba? Normal po sa buhay na every now and then makakaranas tayo ng doubt and fear sa mga bagay na first time nating ginawa. Ang dami. Ang dami nating first time ginawa sa buhay natin. First time tayong tumawid sa kalsada. Di ba? Kabang-kaba ka noon. First day in school. Yung una mong halik. Di ba? Can you still remember yung first kiss mo? O, di ba? Sige nga. Mag-aminan tayo dito. Para magkabukingan na. Ano yung naramdaman mo yung unang halik? Yung unang halik mo. Sige nga, type in the chat box. Come on, come on. Para magkabukingan na tayo. Okay, sige, sige. Come on. Type mo.
Ano yung naramdaman mo nung unang experience mo ng halik? Grabe naman to, libog po. Atindi to si Coach Rudel. Ayan. Si Coach Jun, no? Kuryente po. Si Coach Rudel, libog po. Ikaw talaga, bro. Si Magda Amar, nanginginig ako, Coach. Si Coach Pinky, kaba. Si Coach Marivic naman, takot at kilig. Yeah. Si Coach Edwin, kinakabahan. Si Coach Marley naman, excited na kabado. Ah. Si Christine, takot. Oh, di ba? Si Coach Truena, natakot ako, sir, sabi. Si Coach May, ninervyos pero kinikilig. Oh, di ba? Si Coach Divina, kinakabahan. Kabado pero masaya. Si Coach Roan, takot baka mapatay ng tatay pag nalaman. Agud. No? Si Coach Roman naman, agoy. Si Coach Fernan, excitement. Di ba? Si Coach Christian, binluan, sabi niya, lakas ng kabog ng dibdib, Coach. Tumayo ang balahibo sa binti. Si Coach Maricel, something unusual, o di ba? Si Coach Daisy, takot, o di ba? Si Coach Irene, kabado. Ano? Coach, pwede po bang makahingi ng copy ng presentation? Ayan. Si Coach Joel, masaya, di ba? Okay. Now, nandun yung kaba, nandun yung takot nung panahon na yun. O, di ba? Pero, despite nung takot, despite nung duda, despite nung hindi mo alam anong gagawin mo, o, di ba? Ano kayang gagawin mo, di ba? Pipikit kaya ako? Pipikit ako, no? Tapos, anong gagawin? Ilalabas ko ba yung dila ko? Di ba? Nangat-ngatin ko ba? Yung kahalikan mo, hindi mo alam. Kinakabahan ka, takot ka, duda ka anong gagawin. But despite of it, na may duda, may takot, kabog ang dibdib, nanginginig, di ba? Meron pa nga last week may sumagot, napaihi. Di ba? Nanlalamig, di alam. Pero despite of all those mga unusual lahat-lahat, takot, no, nginig, duda, kinakabahan, pero anong ginawa? Sinubukan mo. Nung masubukan mo, anong ginawa? Inulit. Pustahan tayo. Nung inulit, di ba? Nung inulit yung halik, anong nangyari? Yung level of fear, yung level of doubt, yung level nung nginig, yung kaba, pustahan tayo. Is it the same level nung una? Hindi na. Bumaba na. No? Yung level of fear and doubt, yung nginig, yung takot, yung pangalawang beses, bumaba na. No? Tapos, anong ginawa? Inulit pa nung pangatlo, pang-apat, no? Inulit ng inulit ng inulit ng inulit habang ulit-ulit yung level ng fear and doubt, ano nangyari? Bumababa ng bumababa yung level hanggang totally nawala na po yung takot, nawala na po yung nginig, nawala na yung kaba, di ba? Kakaulit ng kakaulit, eto malupit. May kasama pang papikit-pikit. 'Di ba? Nung inulit ng inulit, wala na. O hindi ka na natakot, ikaw na yung nakakatakot. Bakit? Nanggigigil ka na eh. O, di ba? Ganon din po tayo.
sa ating pagninegosyo. O, di ba? Sabi ni Coach Edwin, no? Master na. Ginaganahan na. Ginaganahan na. Nabuntis na daw, sabi ni Coach. Malupit talaga to si Coach Rodel. Buntis sa kanya. O, di ba? Expert na, expert na. Ganon din po tayo sa ating negosyo. Anong gagawin mo? Despite may duda, despite na may takot ka sa pagre-recruit, pagpe-present, nako my God, no? Ang gagawin mo lang ay simply take action. Just simply keep on trying and trying and trying and trying. Kasi ika nga the greatest failure in life is the failure to try. O, di ba? Now, it's better to try and fail rather than not trying at all. Kaya try and try until you die. At least you try. Di ba? Try and try until you succeed. Ganun lang yan kasimple. Pero imposible po. Imposibleng hindi mo ma-master pag inulit-ulit. Now, that's the only way to counter fear and doubt. Yeah. That's the only way. Wala. Totally mo talaga ma-overcome yung doubt and fear. Because sa kakaulit-ulit, ayun, anong nadidevelop? Attitude. Right attitude. Pag inulit-ulit, consistent, being consistent, madidevelop yung right attitude. Pag ma-develop na yung right attitude, unti-unti mo na ma-master yung skills. Ayan. So, clear tayo ha? Very clear tayo dyan. Okay. Confident na, ika nga. No? Talaga to si Coach Rodel, no? Ayan, no? Now, letter E, excitement. Yan, excitement. Now, tumaya ka ng loto ngayon at sinabihan ka, in-inform ka na yung numero mo ang siyang mabubunot mamaya sa raffle at ang grand prize ay 200 million. Question, malulungkot ka ba? Hindi. O, di ba? Hindi ka makakatulog. Excited na excited ka. Ganun din po sa paglilibot. Alam mo ang future mo dito. Ang future mo, ganito lang kasimple. Ano yung present ng kinikita ng mga diamonds? That is your future. So meaning, kung ikaw bronze ka ngayon, magdadiamond ka rin. Kung ikaw 5 to 10,000 ngayon, naku, magpa-500,000 ka rin. Magwa 1 million ka rin. Magtututo 2 million, 3 million, 5 million, 7 million a month ka rin. Now, 5 to 10 years from now, may magte-10 million a month din. Yan ang future mo. Bakit? No? Lahat tayo tumama, nakataya tayo kay Live Good, lahat tayo dito ay tatama sa tamang panahon. Tatamaan mo rin ang diamond, kapatid. Ang importante, nakataya ka. Itaya mo na kasi sure ball ang panalo mo. Kaya dapat everyday, you should be excited. Kasi being happy or excited, it's contagious. It's infectious. Nakakahawa. Pag nagpre-present ka, alam ng kausap mo yung facial gesture mo. 'Di ba? Yung twinkling of your eyes, the movement of your face, o 'di ba? Yung movement ng hands and fingers mo, o 'di ba? Yung eye-to-eye contact mo to your client, nararamdaman niya 'yun. Nafi-feel niya yung energy, nafi-feel niya yung excitement mo. And ito, when a person is happy, sulat mo. When a person is happy or excited, it opens the mind. Kaya naiintindihan ng negosyo. But when a person is sad, the mind is closed.
di ba, ang magagaling na salesman, nako, pangingitiin, patatawanin nila muna yung kliyente nila bago nila ilatag yung produkto nila or yung business nila. Ganun din po sa atin dito. Kaya there's no room to be sad, no? Wala pong panahon ng kalungkutan dito. Why? The moment nag-join ka, you started winning already, kapatid. Kaya every day, no? We should be happy, we should be excited in sharing our Live Good business. Sa mga simang po, no? Sa mga simangutin, kailangan niyo po mag-practice araw-araw, no? How to be happy or excited. Saan mo simulan? Kailangan mag-practice ka smiling every day. Gawin niyo po to araw-araw. This is science, ha. 30 days straight mong gagawin. You should smile 3 to 6 times or more a day. No? Dapat po nakaharap ka sa salamin. Yeah. Kaya sa sino man yung mga simang dito, mga simangutin, it is a must. It is a compulsory na dapat matutunan mo yung pinaka the best smile mo. So ang gagawin mo is 3 to 6 times a day, mag-smile po kayo. No? Kaharap sa salamin. Now, una mong smile, pakiusap lang, wag mong biglain. Bakit? Matitigas kasi yung mga muscle sa jaw mo. Baka pag binigla mo ng smile, no? Baka binigla mo ng smile, ay mag-lock na yung jaw mo, hindi na po babalik yan. Ayan, nakangiti ka na lang 24 hours a day. 7 days a week. Dahan-dahan po muna. May mga exercise mong ginagawa. Mga ganun-ganun ang exercise nyo, no? Yan. Para po lumambot yung mga muscle mo dito sa jaw. At pag smile mo dahan-dahan, bibilang po kayo ng ganito. 1, 2, 3. Yan. Konti muna. Konti muna. Huwag po bigla. Ulit na. Ulit na naman. 1, 2, 3. Yeah. Labas konti yung ngipin. Yan. Pangatlo mong smile. Bilang ka. 1, 2, 3. Yan, labas po, di ba? Pang-apat mo smile. 1, 2, 3. Lapis. Ayan, oh. Money. Ayan. Money. Oh, di ba? Kita po, ayan. Gawin mo lahat yan. Money. Ayan. Money. Money. Araw-araw gawin mo yan. 3 to 6 times or more. Smile ka ng smile every day for 30 days. Dapat walang palya, ha? Walang palya. Pustahan tayo. Pag nagawa mo yan consistently in 30 days, that smile will be part of your daily life. Oh, di ba? And then, paglabas mo ng bahay, no? Huwag po kayo smile ng smile na wala pong nakasalubong, wala pong kasalubong. Kasi pag ngiti ka ng ngiti na ikaw lang mag-isa, wala kang kasalubong, pagkamalan ka niyan, lumuwag ang tornilyo mo. Di ba? Pag nakita ka ng kapitbahay mo, anong nangyari yun ni Elmo? Mula nang nag-live good na yan, alam mo, natuliling yan. No, ngiti lang ng ngiti, wala namang kasalubong, wala ding kausap. Oh, di ba? Now, ito. Try nyo pong mag-experiment. After that 30 days, na smile ka ng smile, bakit? Di mo open window? Now, after that 30 days of smiling every day, maniwala ka sa akin. At gawin nyo to. Either maglakad kayo or sa mall ba,
Basta pag naglalakad kayo, pag may mga nakasalubong kayo, kahit hindi ka kilala, mag-smile ka lang ng smile. Di ba? Yung turo ko sa inyo, yung money. Yan. Smile. Tingnan po, eye contact, that means smile. No? Tingin sa mata, and then smile. Smile and smile ka. Pustahan tayo. Meron at meron ding mag-smile back sa'yo. Pag ngumiti sa'yo, naku, recruitin mo na. Di ba? Recruitin mo na agad. Sabihin mo na agad, excuse me, you look familiar. Ah! No, di ba? Okay? Are you excited? Yeah, sige nga, patingin nga yung pinaka best smile niyo. Sige, come on. You comment in our chat box yung pinaka best smile mo. Come on, come on. Come on. Oh, di ba? Uy, bro, Rodel, hindi smile po, hindi po labas dila. Ayan! Ang gaganda ng mga smile nila pala. Pero ibang klase yung smile ni Coach Rodel, oh, sabay labas dila eh. Pagkakalata ka talaga bro ah. Oh, di ba? Yan! Yan oh. Oh, si Coach Eva oh, talagang napaluha na sa sobrang smile niya. Yan! Alam mo pag ganun itsura pag ikaw nang re-recruit, ay nako, ewan ko na lang. Hindi pa tapos explanation mo, PE na agad. Buong pamilya niya, i-register niya sa LiveGood. Pag ganun ka mag-present. Okay? A, B, C, D, E, F. Okay. Focus. Alam mo, our mind is like a computer-guided missile. Uulitin ko po, our mind is so powerful. Grabe. Remember this. Everything in this world started in the mind. Yeah. Once nakafocus, it is just like the missile. Pag nakafocus ang target, wala. Sure ball. Bullseye yan. Bullseye. Kaya po, iwasan po natin yung pagiging scattered mind. Ano yung scattered mind? Yung tipong para kang aso na sagasaan, wasak ang utak. Di ba? Wasak ang utak, scattered mind. No? Ang dami mong ginagawa, ang dami mong dala, ang dami mong bitbit, ang dami mong iniisip. Kaya ang nangyari, resulta, defocus ka. Defocus ka. So number one, focus on yourself. On your self-growth. Kaya evaluate yourself. Anong mga room needs improvement sa sarili mo connected to your business, live good business. Halimbawa, hindi ka marunong mag-online o aralin mo yung paano ba yung TikTok marketing na yan. Aralin mo yung Reels na yan. Aralin mo yung YouTube marketing. Aralin mo yung Facebook ads. O aralin mo yung email marketing. O di ba? Aralin mo yung website marketing, etc. O di ba? No. Hindi ka pa magaling sa sa product, sa marketing plan. Come on. Develop yourself, no? Develop yourself. Hindi ka pa marunong mag-present one-on-one. Practice. No, practice. Focus on self-improvement and focus on the improvement of your team. Anong mga needs improvement ng team mo? Di ba? Para talagang totally road to development, road to progress ito sa Live Good. So, dapat naka-focus, no? Focus. Kasi pag undivided lahat-lahat, yung tipong iniisip mo pa yung ex mo. O, di ba? Naghiwalay na nga kayo, yung isip mo nasa kanya pa. No? Pagkatapos kayong naghiwalay, no, 2 days after, masaya na sa iba. Ikaw, hindi ka pa naka-move on. O, di ba? Kaya, di-focus ka sa live good mo. O, di ba? Now, you cannot serve 2 masters at a time. Yeah. Wala pa po in the history of network marketing
na nagiging legend in network marketing na maraming bit-bit na kumpanya. I have never. Wala. May na-meet po ako earning 50 million. Yeah, in my almost 30 years sa industriya, may na-meet po ako dito sa industriya natin earning 50 million per month. Yeah, that was 25 years ago. Can you imagine that person? No? 50 million a month. Sino yun? The father of network marketing in Asia. No other than Eddie Chai. Yan. Research mo yan. The father of MLM, multi-level marketing in Asia. Eddie Chai. No? Eddie Chai was with his former company na meron siyang 3 million downlines all over the world. Grabe, no? 3 million downlines. Woo! Kaya, grabe po. Can you imagine? Kaya, walang duda, yung 50 million a month niyang kinikita kada buwan. Kaya pag birthday ng asawa niya, ang mga regalo, wala. Hindi na po sasakyan. Ang regalo, 30 doors of apartment, 20 units of condominium. Diba? Ang daming real estate properties. Yun yung mga regalo. Farm, resorts. They buy cars like buying shoes. Imagine, antique na upuan, binili po nila at 40 million. Set po yun, 4, no? 4 na upuan at saka antique na lamesa, table. 40 million pesos. Can you imagine that? Pero wala, focus siya. Kaya siya nakabuild ng 3 million downlines. Because nakafocus talaga siya. At ito maganda, ito malupit. Mas maganda ang marketing plan ng Live Good compared to that company. Kaya grabe, nakaka-excite talaga tayo dito. You cannot serve 2 MLM companies at the same time. Kaya focus, no, laser focus. Sabi pa nga ni Tim Miller, focus on the focus. Okay, malapit na tayo matapos, no? Concept of the business, be your own boss. Dito po sa ating Live Good business, we are the boss of our own Live Good business. Tayo ang boss dito. Yung ating upline, hindi po yan boss natin. Business partner natin. Coach natin yan. Mentor natin yan. Ating downlines, hindi natin yan empleyado, kundi mga business partners natin yan. Kaya sinong mas mayaman? Empleyado, boss? Malinaw. Boss, o di ba? Kaya pasok tayo dito, no? Concept number 1, pasok tayo. Concept number 2, you can apply the law of leverage, no? Apply the law of leverage. Ano nga yung law of leverage, no? Ito ang sikreto ng mga mayayaman, yung law of leverage. Batas ng pagpaparami. Gusto mong yumaman? Magparami ka ng negosyo. Magparami ka ng branches ng negosyo mo. Kaso lang, it requires a big capital. No? Kaya, tatlong paraan ng pag-apply ng law of leverage. No? Tatlong pamamaraan. The traditional way. Meaning, traditional business. Yeah. Magagamit natin yung law of leverage sa traditional business. Magparami ka ng negosyo. Magparami ka ng branches ng negosyo mo. Kaso it requires a big capital. So wala, hindi tayo pwede dyan. Okay. Now, franchise business. Yeah, sa franchise business, maganda yan ang franchise business. Kaso lang, it requires a big capital.
No, it requires a big capital to develop a franchise business. Kasi lahat, no? Ikaw being the franchise owner, no? Ikaw ang magpa-franchise eh. Magpaparami ka ng franchise, di ba? Magpaparami ka ng franchise. So it requires a big capital, no? Pangatlong paraan, pag-apply ng law of leverage, wala na pong iba kundi through multi-level marketing, network marketing. And good news, there's a new business model ng pag-a-apply ng law of leverage sa network marketing. And ladies and gentlemen, we are very lucky because our company, Live Good, is the first company na subscription, no, ang business model, no, club membership, no, is the first club membership or subscription MLM company. Grabe na. We are the first club membership or subscription MLM company. Ano ang nagiging advantage? Low capital, low maintenance, no? So, kung meron ka ng, for example, ikaw ay gold na, meron kang at least 100 active people in your organization. So, it is like you have 100 branches ng negosyo mo. So, meaning, napaparami, nale-leverage mo yung sarili mo. Napaparami mo yung sarili mo to 100, no, business partners. Kung ikaw ay platinum, meron kang at least 500 business partners. So can you imagine? Napaparami mo, nale-leverage mo. Kaya perfect ang Live Good po, no? So pasok tayo sa concept number 2. Concept number 3, it's a helping business. Ito yung negosyo talaga na the more you will help your downlines earn, the more help your downlines na ma-promote, the bigger is your income. Lumalaki yung income mo. Kaya ang focus natin, tulungan natin yung ating downlines na ma-promote, kumita, sa ganung paraan. Pag na-promote sila, ma-promote ka rin. Pag kumita sila ng malaki, lumalaki din yung kita. Yun ang kagandahan sa ating marketing plan. Maganda yung pagka-design. Not like other network marketing companies na most of the marketing plan ay parang ayaw mong tulungan downlines mo kasi pag nagkapariho na kayo ng position, break away. Wala ka nang kikitain sa kanya or liliit ang kita mo. Sa Live Good, baliktad po, no? Baliktad po dito. The more na po promote ang downlines mo, mas matutuwa ka. Alam nyo kung bakit? The more mag-stable ang income mo. Kahit pa nga mas mataas ang income ng downline mo, aba, mas lalong lalaki din ang income mo. Like for example, no? Diamond Harold Pangan. Ang direct upline niya, platinum. Si Platinum Coach Noel Pua. Si Coach Harold, consistent, 7-figure kada buwan. Diamond na siya, malapit na mag-crown. Yung upline niya, platinum. Pero magkano kinikita? Kahit mas mataas ang position pa kay Coach Harold. Mataas ang position ni Coach Harold kaysa upline niya. Pero consistent, 800,000, baka nag-1 milyon na nga si Coach Noel Pua. No, di ba? So, talagang it's really a helping business to. Ganun ang disenyo ng marketing plan. The last but not the least is understanding the difference between a small money and a big money. O tingnan natin, 20,000 a month na sweldo, malaki maliit. No? Sa iba malaki na po 'yan, no? Pero tingnan natin, 20,000 a month times 12 months,
That's 240,000 a year. 40 years, 9.6 million. Wow! Tanong. Buo, kompleto kaya yung 9.6 million after 40 years? Sige nga, sagot. Inom muna ako tubig. Wala na. Naubos na. Oh, buo ang payslip. Hindi po, baka 1/4 na lang natira. O ba, may natira pa ka Irene, no? Kumpleto. Kumpleto daw, sabi ni aba, iniipon pala ni kahit siguro 100,000 walang ipon. Loan for sure madami. Sabi ni Coach Fernan. O, di ba? Okay. Now, eto. Sa Live Good is 100,000 kada buwan. Ito na income, is it achievable? May kikita ba? Or meron bang kumikita ngayon sa Live Good ng 100,000? Meron ba? Meron? Madami or sobrang dami? Sobrang dami. Di ba? Alam mo, ah siguro overall sa buong Live Good worldwide, guys, I'm telling you sa buong Live Good worldwide, ordinary common income tong 100,000 ngayon. Yung status natin, yung more than a year, ito pong 100,000 a month is just an ordinary income ngayon sa Live Good. Yeah, sobra. Ordinary income to ngayon. Can you imagine 100,000 per month times 12 months? That's 1.2 million. 1 year. Oh, 1.2 million times 8 years, that's 9.6 million. Okay. Dalawang 9.6 million ang nakikita nyo. Isang 40 years na 9.6 million at isang 8 years na 9.6 million. Tatanungin ko kayo, alin na 9.6 million dyan ang pipiliin mo? Sagot in the chat box. Come on. Yan. Live Good na 9.6 million. Syempre. O, di ba? Guys, ito tingnan mo maigi. A very simple mathematics. 40 years minus 8 years. Can you imagine? Come on. Gusto ko ma-internalize mo to. Gusto ko maintindihan mo sa isipan mo at bababa sa puso mo. Ito na example natin. 40 years minus 8 years. Kapatid, you can save 32 years of your life. Sabihin natin, given, masipag ka, meron, right attitude, meron ka, masipag ka, no? Pero for 40 years of working, wala. Boss mo lang ang yumaman. Pangarap ng boss mo ang natupad. Kahit anong sipag mo, kahit anong galing mo, kahit anong talino mo, kahit right attitude pa ang in-apply mo dyan sa 40 years na yan, wala rin kapatid mangyayari. Okay, subukan mo kaya ilipat lahat ng sipag mo, lahat ng galing mo, lahat ng talino mo, yung tama mong pag-uugali, ilipat mo dyan sa Live Good, kapatid. Ang laki ng masave ng buhay mo. 32 years. Ang tanong, no, titigil ba ang income mo after 8 years? Hindi. Lalong lalaki at lalaki at lalaki. Anong buhay meron kanyan? Yun yung buhay na to talagang financially free. Time freedom, financial freedom.
Ang tanong, hihinto ba sa 100,000 a month ang kita ng taga-Livegood? Eh paano kung nag-200,000 a month? Naniniwala ka ba? Kayang kitain ang 200,000 a month sa Livegood? Marami ba ang kumikita ngayon dito sa Livegood ng 200,000? Can you type in the chat box now? Sobrang dami. O, di ba? Ay, alam mo, nakaka-excite. Yung mga kumikita dito ng 200,000, alam mo, napakasimple, tahimik, hindi nagyayabang sa Facebook. Di ba? Yung ibang kumpanya dyan, Diyos ko po, porsanto, patawad. O, di ba? Post ng income, pero 6 months pa lang iniipon, 1 year pa lang iniipon. Putol-putol po kayo. Oh, let's do the mathematics. 200,000 a month times 12 months. 2.4 million. Times 4 years, 9.6 million. Kapatid, 36 years of your life ang masisave. O sabihin natin sa employment, nagtrabaho ka at the age of 20. 20 years old ka nagtrabaho. Nagtrabaho ka for 40 years, edad mo 60 years. 60-year-old ka na nung nag-retire ka. Question, after 40 years of working, lahat ng pangarap mo kaya natupad? Yes or no? Type in the chat box. Sa 40 years of working sa employment, lahat ng pangarap kaya natupad? No. Lahat bang nagtrabaho ng 40 years yumaman? Okay. Lahat kayo sumagot ng no. Ang tanong, now that you are 60 years old, now that you are 65 years old, retired ka na. Retired ka na after 40 years of working, hindi natupad yung mga pangarap, hindi ka yumaman. Ang tanong, meron ka pa bang another 40 years na magtrabaho? Meron ka pa bang another 40 years na magtrabaho para lang tuparin ang mga pangarap mo? Wala na. Kapatid, wala na. So, sana po magiging point of realization natin to sa punto na to. Ang ibig pong sabihin, ito po nakakatakot. Kaya ito makakatulong po sa decision making nyo. Kaya po nakakatakot. If working for 40 years, if you failed to make your dreams come true, now that you are 60, 65 years old, hindi natupad mga pangarap mo, hindi kayo umaman umasenso, 60, 65 years old ka, coming from 40 years of working, hindi natupad mga pangarap no, you have no more chance of doing it again. Because you are already 60. You are already 65. Yun ang nakakalungkot at nakakatakot pag galing ka sa employment. Hindi mo na mauulit ang panahon. Di ba? O sa Live Good, sabihin natin, you started working at 20. Yan. Sino yung mga 20 years old dyan? Yan. Taas ang kamay.
or 20 years of experience? Well, ito naman for presentation purposes lang. Sabihin natin, nagsimula ka at 20 years old sa Live Good and then 4 years after, sumablay ka sa Live Good. Hindi ka kumita. Hindi ka kumita. O, can you imagine? O, hataw ka ng hataw sa Live Good. O, hataw ka ng hataw sa Live Good. 4 years after, hindi ka kumita. Kapatid, don't worry. Kahit humataw ka ng 4 years, kakasubscribe mo, kakarecruit mo sa Live Good, wala pa rin nangyari sa iyo sa Live Good. Don't worry. Why? Because you are not yet 60 years old. You are still 24 years old. Ang tanong, 24 years old, do you have still the energy? May lakas pa ba? O, di ba? Meron. Kaya pa bang ipagpatuloy ang negosyo? Kaya pa. Meaning, ang ibig kong sabihin, pag pumalpak ka, wala pang nangyari dito sa Live Good, sa 1 year mo, it's okay, tumuloy ka lang. Bakit? Nadagdagan lang ng 1 year yung edad mo. Tuloy ka lang for another year. 2 years ka sa Live Good, walang nangyari, it's okay. You are not yet 60. Nadagdagan lang ng 2 years ang edad mo. Meaning you have magkakaroon ka ng another chance na gawin ng negosyo, palakihin yung team mo. Ang nakakatakot pag galing ka sa mundo ng corporate, 30, 40 years old. Kaya sa nagtatype dyan kanina na 20 years ka na in employment, 25 years ka na in employment, 30 plus ka na dyan in employment, wala pong nangyari sa buhay mo, mag-isip-isip na po kayo. Hatawin mo na ng mabilis itong Live Good para Live Good ang magpa-for good sa'yo, magpa-early retirement sa'yo. What if 60 ka na? You have still chance. O, diba? 60. Pwedeng-pwede. Trabahuin mo to kahit 60 years old ka. At least pagdating 3 years, 3, 4, 5 years mo, at least maranasan mo sa buhay mo yung tinatawag na financial freedom at the age of 60, 65. Hihinto ba sa 200,000 a month ang kikitain sa Live Good? Paano kung nag-500,000 a month ka? Meron ba? Meron? May kumikita ba sa Live Good ng 500,000? Is 500,000 a month achievable, doable, realistic ba na income yan dito sa Live Good? Naniniwala ka ba? Yes or yes? May kilala ka bang gano'n na kumikita niyan? Meron. Naririnig mo yung kumikita. Yan. Yan. O, di ba? 500,000 a month times 1.5 year. My God, pareho pa rin 9.6 million. Kaya life is a choice. The life that you have today is the life you chose yesterday. And your life in the future will much depend on your choice today. Good evening. Maraming salamat. God bless everyone. I hope na may natutunan tayo ngayong gabi na to. But learning is not enough. Execution, application will create result. Maraming salamat. Magandang gabi. God bless everyone. This is your Diamond Coach, Elmo
magsasabi rock and roll. Salamat!